Ngayon ang ating i-recap ay isang 2024 movie na pinamagatang The Killer's Game. Ngunit bago ang lahat, please subscribe and click the notification bell upang ma-notify kayo sa aking mga paparating na uploads. Sa Budapest Opera House, ang hitman na si Joe ay nakikisama sa mga tao. Nagpanggap siya bilang isang regular na tumatangkilik sa teatro, habang binabantayan ang kanyang target, at ang mga gwardya na nagpoprotekta sa kanya. Habang nagkaayos na ang mga manunood at nagsimula na ang palabas, maingat na umakyat si Joe. Makalipas ang ilang minuto, napansin ng isa sa mga gwardya, ang isang sapatos na nakalabas sa likod ng kortina. Siya ay nag-imbestiga ngunit nahulog sa bitag ni Joe. Mabilis siyang pinatay ni Joe gamit ang isang kutsilyo, at itinago ang katawan sa likod ng kortina. Nagpatuloy si Joe sa koridor, at pinatay ang pangalawang gwardya, gamit ang baril na may silencer. Nakarating siya sa balcony kung saan nakaupo ang kanyang target. Ang lalaki ay desperado na nag-alok na triplehin ang bayad, upang maligtas ang kanyang buhay, ngunit si Joe ay hindi naniniwala dito. Lumingon siya sa kadate ng target, sinabihan niya na manatiling tahimik, ngunit tumakas ang babae sa takot. Pagkatapos, lumingon si Joe kay Maze na bida ng palabas sa entablado, at lumipas ang isang panandaliang sandali ng koneksyon bago siya umalis. Sa kanyang pag-akyat sa hagdan, si Joe ay biglang tinamaan ng matinding sakit ng ulo, at sinubukang tawagan ang kanyang amo. Nang wala siyang nakuhang tugon, nakita siya ng security na may hawak na baril, at naghanda na siya ay arestuhin. Gayunpaman, ang gwardya ay nagpaputok ng baril na pumatay sa isang opisyal, habang ang isa ay tumawag para sa backup. Nagtago ang gwardya sa balcony at binaril ang humahabol na opisyal, na kanyang napatay. Biglang bumukas ang mga ilaw sa teatro at tumalon ang gwardya mula sa balcony at bumagsak sa entablado. Nagpanik ang mga dancers at audience, habang nag-aagawan sila para makatakas. Naipit si Maze sa kaguluhan, at nalaglag siya sa sahig at nawala ang kanyang telepono. Si Joe na nanonood sa gilid, ay nakita ang nangyari kay Maze kaya nagmamadali siyang tulungan itong tumayo at kunin ang kanyang telepono. Matapos siyang ihatid sa labas, muling tinamaan si Joe ng sakit ng ulo. Nang naabala si Maze, umalis si Joe nang hindi napapansin. Pagbalik sa bahay, napagtanto ni Joe na nasa kanya pa rin ang telepono ni Maze. Uminom siya ng gamot at uminom ng maraming alak, bago tuluyang nahimatay. Kinabukasan, bumisita si Joe sa isang doktor na nagpatakbo ng ilang pagsusuri, at nagmungkahi na maaaring dumaranas si Joe ng pangmatagalang trauma sa ulo. Habang hindi pa handa ang mga resulta ng test, ipinayo ng doktor kay Joe na simulan ang pagsaalang-alang ng pagbabago sa karera. Nang maglaon, nakipagkita si Joe sa kanyang handler at malapit na kaibigan na si Agent Reeves, na naghikayat din sa kanya na magpahinga at magkaroon ng kakilalang babae. Pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan, binisita ni Joe si Maze sa kanyang dance studio para ibalik ang kanyang telepono. Nagpasalamat si Maze at nag-flirt kay Joe, sa pamamagitan ng pagbigay sa kanya ng kanyang numero. Sa kanyang paglabas, itinapon ni Joe ang numero, ngunit mabilis itong pinagsisihan at kinuha ito sa basurahan. Nang gabing iyon, nag-text si Joe kay Maze at nag-set up sila ng date. Naging maayos ang kanilang dinner, ngunit itinago ni Joe ang kanyang tunay na propesyon. Sa mga sumunod na araw, ginagawa ni Joe ang kanyang mersenaryong trabaho sa mga lugar tulad ng France, Romania, Austria at Switzerland, habang patuloy na naging malapit kay Maze. Lalong lumalim ang kanilang relasyon, at hindi nagtagal ay magdamag silang magkasama. Gayunpaman, nagpapatuloy ang pananakit ng ulo ni Joe, at naging hindi gaanong epektibo ang kanyang gamot. Nang sa wakas ay dumating na ang mga resulta ng pagsusuri, nalungkot si Joe nang malaman na mayroon siyang neurodegenerative brain disorder, na nagbigay sa kanya ng 3 buwan na lamang upang mabuhay. Sa pagkabigla, tumanggi siya sa palliative care o therapy. Sa bahay ay sinasaliksik niya ang kondisyon online, at nanunood ng mga video ng mga taong nawawalan ng kontrol sa kanilang mga katawan. Isinasaalang-alang ni Joe ang pagpapakamatay, ngunit humihinto, kapag naiisip niya si Maze. Binuksan niya ang isang nakatagong safe, inilabas ang lahat ng kanyang pera, at itinapon ang kanyang mga sandata sa ilog. Kinabukasan, nakipagpulong si Joe kay Reeves at nag-alok ng patong sa kanyang ulo sa halagang $2 milyong, umaasang makakolekta si Maze ng life insurance kapag siya ay patay na. Gayunpaman, dahil sa matalik silang magkaibigan, tumanggi si Reeves na kunin ang kontrata. Dahil sa pagkadesperado,
bumaling si Joe kay Mariana, isang dating assassin na naging handler. Si Mariana ay may personal na paghihiganti laban kay Joe, dahil sa pagpatay ni Joe sa kanyang ama, na kanya ring dating mentor. Pumayag si Mariana na ilagay ang kontrata, ngunit sa kahilingan ni Joe, inaantala niya ang pagpatay hanggang hating gabi. Nakipag-ugnayan si Mariana sa iba't ibang hitmen para sa trabaho na pagpatay kay Joe. Kabilang dito sina Love Dalgacevich, Korean Goyang at ang kanyang gang, at ang magkapatid na Lungus na kilalang kilala sa kanilang mga brutal na pamamaraan. Si Joe na walang kamalay-malay na nakabuntot sa kanya ang gwardya ni Mariana, ay nakipaghiwalay kay Maze, at iniwan itong sawi. Nang maglaon, nagsimulang maghanda si Joe ng mga bitag sa bahay, para sa mga hitmen na darating para sa kanya sa hating gabi. Sa pagdating ng mga hitmen, sunod-sunod na brutal na labanan ang naganap. Sa kabila ng kanyang humihinang kalusugan, nalampasan ni Joe ang mga umaatake sa kanya, gamit ang pinagsamang mga kasanayan sa pakikipaglaban, mga bitag, at lubos na determinasyon. Gayunpaman, sa kaguluhan, si May ay nahuli sa crossfire na nagduse ng isang maliit na sugat. Isinugod siya ni Joe sa ligtas na lugar, at nilagyan ng patch ang kanyang sugat. Sa wakas ay ipinagtapat niya ang lahat, ang kanyang karamdaman, ang kanyang tunay na trabaho, at ang kanyang pagnanais na lisanin ang buhay na iyon. Laking sorpresa ni Joe, dahil isiniwalat ni Maze na siya ay buntis, at nagpa siya silang subukang ayusin ang mga bagay-bagay. Nang maglaon, nakatanggap si Joe ng hindi inaasahang tawag. Sinabi ng doktor na ang mga resulta ng pagsusuri ay nahalo sa isa pang pasyente, at hindi pa mamamatay si Joe. Gumaan man ang kanyang pakiramdam, ngunit si Joe ay nahaharap pa rin sa gusot ng kanyang nakamamatay na propesyon. Patuloy niyang nilabanan ang natitirang mga hitmen, hanggang sa humantong siya sa isang panghuling showdown kay Mariana. Sa pamamagitan ni Maze na nasa kanyang tabi, ipinaglaban ni Joe ang kanyang kinabukasan, determinadong magsimulang muli. Sa huling eksena, nagkaroon ng tahimik na kasal sina Joe at Maze, kasama ang kanilang mga malalapit na kaibigan, na saksi sa kanilang pagsisimula ng bagong buhay na magkasama. Habang pinag-uusapan nila ang kanilang kinabukasan, ipinunto ni Maze na ang pagpapalaki ng anak ay magastos, kaya maaaring gumawa pa rin ng isa o dalawang trabaho si Joe. At dito nagtapos ang kwento. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.